Alam mo, sa training sa militar, saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bilyon siya na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang karga na pagkasya. Bakit kaya? Tingnan natin muna ito, ang isang pahayag mula kay Pangulong Marcos Jr. May sampa po namin yung Before you start asking kaso questions, laban po sasabihin, sa I'll warn you, you cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, it's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa Bayan ng Tagtag. So, as part of intensified crime prevention. Morning po. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, Ayun. Mga kababayan, na bang inaayos natin ng isa pang counterpart video on how the correct and proper operations sa previous government para makita po natin kung tayo pinapasakay, ginogod time, at ginogoyo tayo. Tingnan din natin itong isa Kung pang... tayo binubudol. Nabubudol tayo sa scripted na mga operations. Puro budol, at i-analyze namin yan ni Ma'am Lorraine. Tingnan muna natin ang isa pang video na ito. Before you start asking questions, sasabihin, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo, sa training sa militar, saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa Bayan ng Tagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganitong malaking halaga. Okay. Mga kababayan, bago po tayo magbigay ng mga masusing komentaryo, ganito po muna mga facts na nakuha natin on news releases. Number 1, ang kinargahan na van ay Photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya
ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan. That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,000, 2 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang sabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total nagpa-press con na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandun yung mga local officials at makikita na talagang nandyan ang show sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami 2 tonelada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So, questionable. Ma'am, pwede talaga madismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number 2, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuhan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3 na punto, halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag at parang sinasabihan siya, o uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script, at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang Regional Director? Si Abalos. Bakit yung kapitan ang umarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangloloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya at upang ipakita, kita niyo yung kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng campaign at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga sabi niya. Ma'am Lorraine, your take on this? Nakakasuka, nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick, Ma'am Lorraine. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion na haul no, na dinadala ninyo, iisa lang ang tao? Wala man lang resback, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. Na walang lisensya. Ma'am, wala siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para akong ninja, nagtatago talaga Tapos ako. ang kargada mo, ang karga ko lang nun, Coca-Cola. Pero ito, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan. At sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang matitechnical ito. Yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa just to cover it, diba, in communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating
a press con of a lower-ranking police officer. Meron pa siyang mga disclaimer na ganon. Patapik-tapik May pa siya. patapik-tapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa military. Kailan ka naging sundalo, 'di ba? Huwag kang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalong Hindi ka kanin. bayani, drug addict ka. Okay? So, and then now he's saying pa, no. You know what worries me? What's really interesting to me, Eric, mga kababayan, is this product, no. Itong video product na ito was made by an ordinary citizen. And what is it? It's ridiculing this president, no? Pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa 2 taon na pagpapabaya niya sa taong bayan, at yung indifference niya, yung pagsisinungaling niya, yung panloloko niya, na nag-plummet ang trust ratings niya. So, kung ano sinasabi niya dyan, pinagtatawanan siya, no? So, and there are so many questions that come to mind, no? Ito yung nahuli. That I hear and monitor, no? Ito yung nahuli. Ang Paano pangalan yung niya, mga hindi Michael nahuli? Sarate. Never heard. And he's a US soldier pala. Oo. No? Tapos, And then, makikita mo, ma'am, Frank, brothers, can you show that? Makikita mo ang picture o ang itsura ni Bongbong Marcos, hindi siya seryoso sa ganitong 2 nila. At parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya, na parang nililibang-libang niyang ang mga tao. Yes. You cannot see him speaking with the degree of seriousness kung gaano kabigat itong inaharap na problemang ito, at hindi mo makikita ang nakaharap dyan ay ang Chief of the Philippine National Police, Chief of PDEA at DILG. Subalit ang ipinaharap isang kapitan ng pulis at hindi nga niya alam kung anong sasabihin niya, parang kinuha lang, tumayo ka dyan, sasabihin mo lang na nag-checkpoint kayo. Eto Ma'am, pa.